Why is it difficult to forgive? Why is it difficult to receive the gift of Christmas, which is peace? Yan po ang ating pag-aaral ngayon, accept yourself and others. At kung ano ang kinalaman nito sa ating kapayapaan, because this is the way of Jesus. Dear God, thank you for who you are in our lives. Thank you for this extension of life today. And thank you for all the things that you've given us, not only to survive, but also to enjoy life. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin, hugasan niyo po kami at gawing karapat-dapat dahil sa inyong paglilinis. Maging karapat-dapat kaming lumapit sa iyong harapan at mangahas humingi ng pagpapala. Wala kaming patago sa iyo, O Diyos. Tangi ang pag-ibig niyo ang aming pinangahawakan at ang mga pangako niyo na kami inyong bibigyan ng mga kailangan namin sa buhay. We hold on to your promises, O God, and we ask you to bless us right now. May your words be our medicine, our food, our light, our guidance, our inspiration. Enable us to see you, to hear you. Teach us to obey. Father, we thank you, asking you to bless even those people who are not with us right now. Bless them in your very special and personal way. And may your mercies abound, and as we grow in the knowledge of you, may we become more and more like your Son, Jesus. We thank you, we honor you. Sit on your throne of power and glory and dispense wisdom and blessings to your people. In the name of Jesus, your Son, our Lord, we pray. What is the gift of Jesus? The main gift of Jesus to us is peace. John 14:27, peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Ang centerpiece po ng mga katuruan ng Panginoong Jesus tungkol sa kapayapaan. If you're going to analyze a major theme of the Lord's messages, it's about peace. Kaya siya nagpagaling ng mga may sakit, kaya siya nagpalaya sa mga masasamang espiritu, kaya siya nagtuturo ng lahat ng magagandang asal ay para sa ating kapayapaan. He wants us to have a heart that is untroubled, unafraid, unruffled. But how can this happen? When the Lord was born, angels came down to earth and sang glorious songs. Luke 2:13-15. Suddenly a great company of the heavenly hosts appeared with the angel, praising God and saying, Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to on whom His favor rests. Isang uri ng kapayapaan ang ibinibigay ng Diyos Ama sa langit sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. But this peace is not for the whole world, not for everyone, but for select individuals. The gift of peace is sufficient for all, but not efficient for just anyone. Ito ay kasya sa lahat ng tao, pero hindi nagiging epektibo sa lahat. Kasi merong dapat gawin ng tao para tablan siya ng kapayapaan na ibinibigay ng Panginoon. And the way of Jesus to peace is to accept yourself and others. Gusto natin magkaroon ng kapayapaan na yan, gusto nating matahimik ang buhay, pero paano ba yun nangyayari? Dapat matutunan nating tanggapin ang ating mga sarili at ang ating kapwa. First, discover your wholeness and that of others. Isang malaking kasinungalingan, kulang ka, mali-mali ka, giba-giba ka, sira-sira ka. It's a lie when people are raised up to think that they are missing so many things in themselves, that they are damaged, and that they are nothing but a wreck. Genesis 1:27, so God created humans to be like Himself. He made men and women. So men are complete, women are complete, people are complete. They're whole, buo, hindi kulang. Essentially, hindi kailangang bawasan o dagdagan kasi napakaganda ng pagkakalikha ng Diyos sa tao. In spite of the much talked about imperfection, in spite of the sins we commit, we are wonderfully made. The foundation of the way we were created, the very foundation and frame of our being is wonderful. Psalm 139:14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I develop na yung personality, we allow them to be how God wanted them to be.
kung paano sila nilikha ng Diyos. Kung ano yung talentong ibinigay sa kanila, yun ang dapat natin silang bigyan ng laya na hanapin nila. Yung kanilang buhay doon sa talento, sa hilig, sa galing na ibinigay sa kanila ng Diyos. Trouble becomes when we force them to change to suit our taste. And all of this, major issues happen between husband and wife. Ang pag-aasawa ay isang walang patakarang pagtanggap. Hindi siya isang reformatory institution na iibahin kita. Babaguhin ka ng aking pag-ibig. Sa teleserye lang yon, walang nagbabago. So kung hindi mo gusto yung buong-buong tao, wag mong pakasalan, inaasahan mong mababago mo. Ngayon kung nagbago siya dahil siya ay naging sumusunod rin sa Diyos, nagkusa, bonus. Pero hindi mo kayang baguhin ang isang tao. Yung let me change you, let me fill you, let me refit you to fit my fantasy. You know what's wrong with that? There will be domination. Dodominahin mo ang iyong kapwa. Because for you naman na there should be conquest. Therefore, there will be colonization. You colonize the other person's brain with your thoughts. Gusto mo mag-isip siya tulad mo. Gusto mo thoughtful siya sa ganitong bagay. Hindi niya kakalimutan ng ganitong bagay. Hindi siya maalalahanin. Although it's not an excuse, pero generally speaking, di ba, mas mahilig yung mga babaeng makaalala ng mga anniversary, mga birthday, pati sa iksi na mga relasyon ngayon, monthsary na lang eh. Kasi baka hindi na makaabot ng anniversary na isang taon. Weeksary, no? Baka mamaya may hoursary pa. So, mas particular talaga yung mga babaeng maalalahanin. Lagi na lang gusto maalala niya ni husband. Although, mag-effort naman yung mga husband maalala. Pero dapat mong tanggapin na iba ako, iba siya. Maalalahanin ako, siya hindi. Pero may iba siyang katangian. Pag gusto mong baguhin ang kapwa mo para maging kamukha mo, kamutin lahat ng kati mo sa buhay kung saan siya makati, di ba gagamitin mo lang siya, hindi mo siya tinatanggap bilang tao. And this is the problem in marriage. Because the moment you try to dominate another person, natural instincts will surface. There will be resistance, rejection. There will even be subversion. Laging gustong-gusto mo, ganito siyang oras umuwi. Laging ginagabihan, talaga lang to subvert you para hindi ka makapanaig. Idine-defend kasi nung tao yung kanyang sariling pagkatao. There will be defense. And sometimes there will even be offense. Therefore, warfare. Hell again, evil spirits plaguing your life. What is the way of Jesus to peace? Accept yourself. Great peace follows when we accept ourselves. It does not mean that we will not improve ourselves. It does not mean that we will allow ourselves and tolerate ourselves to be sinful and to be wrong and to be substandard, but you begin everything by accepting yourself. We become more comfortable with ourselves in relation to others. Kasi buo ako, buo siya. Dapat ganun yung dynamics ng relasyon. Hindi yung kulang ako, punuin mo ko. Or kulang ka, pupunuin kita. No, pareho kayong puno. We become more comfortable with ourselves when we are alone. Isa yan talaga sa mga pinakamalulubhang sakit ng maraming Pilipino. Hindi kaya mag-isa. Hindi makakain mag-isa, hindi makalakad mag-isa, hindi maka-enjoy mag-isa. We dread aloneness. And we become like clinging vines. And when you become like a clinging vine, you will choke people around you. Yung lagi kailangan nandito ka, nandito ka, nandito ka. Paano ka mga tao active, may mga gagawin, may mga hinahabol na mga pangarap, kailangan lagi silang nakapaligid sa'yo para magkaroon ka ng kahulugan. Kailangan maging komportable ka sa sarili mo kahit ka mag-isa. There are times when may mga kasama ka, enjoy, but you must also enjoy aloneness. Kasi kung talagang gusto ng Lord na lagi kang may kasama, dapat nilikha kang may mga kakambal, yung kabit-kabit kayo. Yung hindi kayo nagkakahiwa-hiwalay. Di ba pag may pinapanganak pang ang kambal, ino-operahan pa natin para magkahiwalay? Dahil mahirap yung may kakambal. Ngayon, kung may kakambal ka emotionally, hindi ka na inom ng masarap na inumin kung hindi mo kasalo sa iisang straw ang kung sino man. Di ba? Miserable ka nun. At gagawin mo rin yung taong miserable dahil lagi mo siya kahanapin, nandiyan ka kasi iinom na ako.
Kailangan matuto rin tayo ng healthful aloneness. But when you cannot accept your own self to be your own companion, how can you be a companion to others? Kailangan yun ang sanayin natin. Walang mga tao ngayon, I will enjoy this alone. Kasi yung paghahanap ng kasama ko minsan ng malaking kapahamakan, kahit sino na lang tuloy na pwedeng sumama, isasama, para huwag lang mag-isa. Self-acceptance is the foundation of self-love and self-appreciation. Hindi yan masama. Anong sabi ng Panginoong Hesus sa Mark 12:31? Love others as much as you love yourself. No other commandment is more important than this. So we are not being forbidden to love ourselves, but we are only being reminded, yes, love yourself, but in the same way, love others also. Huwag yung love yourself lang and forget others. At hindi naman love others only and forget yourself. Pareho yun na mali. Irespeto mo ang kapwa mo, irespeto mo rin ang sarili mo. Hindi naman yung binabastos ka na, ang respeto mo pa. Hindi ka na nire-respect. Mahal mo ang sarili mo tulad ng pagmamahal mo sa iba. Why? Because you cannot give what you do not have. How can you understand others when you don't understand yourself? How can you be kind to others when you're not kind to yourself? How can you love others when you don't love yourself? Self-acceptance is the foundation of self-tolerance. At mahirap to be intolerant to your own self. May mga tao, lactose intolerant. Hindi sila pwedeng uminom ng gatas. Kung intolerant ka sa sarili mo, yung sarili mo hindi mo matanggap, hindi ka pwedeng mapag-isa, ano mangyayari? And self-acceptance is the foundation of genuine self-forgiveness. Many people cannot forgive others because they also never forgive themselves. So, pinahihirapan nila ang sarili nila at pinahihirapan din nila ang kanilang kapwa. Self-acceptance is the foundation of healthy autonomy. Ang tao dapat masarap na may kasama, masarap na kasama, pero pwede ring walang kasama. Kasi kasama mo ang Diyos. Kahit kailan hindi ka pwede mag-isa. Kasi tinitirhan ka ng Espiritu ng Diyos. Kumisan nga, lagi ka may kasama, hindi ka na tuloy magkaroon ng oras sa makipagsarilinan sa iyo ang Diyos dahil laging may abala. Laging may iba. We should learn healthy autonomy. When we accept ourselves, when we realize our wholeness, we do not excessively depend on and attach to people and things. We socialize, we enter relationships for additional enjoyment, for mutual upliftment, not for dependence. Dapat papasok ka sa relasyon, makikipagnobyo ka, mag-aasawa ka, makikipagkaibigan ka, hindi para ka may sandalan. At hindi rin para meron kang buhatin. Pareho kayong nakatayong mag-isa, nabubuhay, gumagawa ng paraan, naghahanap buhay, nag-aaliw sa sarili, nagpapasaya sa sarili, nagpo-produce sa mga bagay. Tapos, you share for enjoyment. You share for additional happiness and additional joy and pleasure. Pero hindi ka nakikipagrelasyon para ka sumandal o sandalan. Nagtutulungan kasi pampadagdag sa buhay. You are a whole, wonderful. You are an individual, an autonomous unit. Kita ninyo, bakit sabi nila marami daw ng mga Pilipino nag-i-enjoy ng close family ties? Bakit daw ang mga communities natin close ang ating mga relationship? Poverty forces us to be close. Siyempre, kailangan mo makisama sa kapitbahay mo dahil pagka nanganganak yung asawa mo sa madaling araw, makikisakay ka sa tricycle ni Mang Tomas. So pagka naglilinis si Mang Tomas, tutulungan mo siya. Ang ganda ng samahan nyo. Pero subukan mo, lahat kayo may kanya-kanyang tricycle. Ganun ka pa rin kaya ka nice? Nakikisama ka sa neighbor mo, nagpapadala ka ng ulam pag nagluto ka, para pag nagluto din siya, mapadalang ka. Pero kung lahat kayo bumabaha sa pagkain sa inyong mga kusina, will you still be that close? Close sa mga magkakamag-anak, magmano ka sa tiya, mangupo ka. Kasi makikitira ka sa kanya pag nag-aral ka ng college. Pero kung may kanya-kanya kayong bahay, ganun pa rin kaya ka nice? Dapat ganun pa rin nice or better. Doon mo lang malalaman na nice ka talaga. Kasi nice ka hindi dahil lang umaasa ka o sasandal o may kailangan ka sa kanya. Kaya tingnan nyo ang nangyayari sa mga komunidad na yumayaman at umuunlad, nababawasan yung pakikipagkapit-bahayan, which is negative. Dapat hindi ganon.
Kaya si Aling Junicia ayaw tumira sa Forbes Park. Ang tataas daw ng mga pader, wala daw kapitbahay. Siyempre kasi hindi mo naman kailangan ng neighbor mo. May kotse ka, kung may pangangailangan ka, may sarili kang gym, may sarili kang ganito, may mga katulong ka. You don't need to be nice to your neighbors. But poverty requires you to be nice. Poverty makes people stick to each other. Now, translate that to emotional poverty. When you're emotionally poor, you always want people around, you will cling because you need and you want help. Kaya dapat mapayaman mo yung sarili mo emotionally to the point na, I don't need you to live, but I want you to be around because I have a lot of love to give to you and because you are nice and I enjoy your presence. Pero hindi dahil hindi ko po maiwan ang asawa ko kasi wala po akong hanap buhay. So kung meron ka pala, iniwan mo na matagal na, no? So hindi ka lang nandyan dahil love mo siya kasi nakasandal ka. So ina-advise ko nga kahit sa mga babae, magnegosyo kayo, maghanap buhay kayo, para kung talagang hindi nyo matiis, binubusan kayo ng kumukulong tubig, pinapakuan kayo sa inyong bungo, ginagapos kayo sa langgaman, malayasan nyo. Hindi ako makalayas dahil wala akong kakainin, wala akong gagasin, so hindi mo lang kanyan dahil mahal mo kasi dependent ka. At kung economically dapat autonomous ang tao, dapat autonomous ka rin emotionally. Hindi ibig sabihin, magpapader ka na, hihiwalay ka na dahil hindi mo na kailangan. Pero pagka hindi mo kailangan yung neighbor mo, tas hindi ka pa rin nagpader, nakikipagmabutihan ka pa rin, ibig sabihin, genuine. Yung pakikipagmabutihan mo, walang ulterior motive. Kaya sobra ang pakikisama system natin sa Pilipinas kasi umaasa tayo sa kapwa. Kaya tingnan nyo yung mga financially independent, hindi na masyadong nakikisama. Kasi hindi ka na nila kailangan. Pero hindi yun ang dapat mangyari. Hindi kita kailangan, pero nakikisama pa rin ako sa iyo kasi nice ako talaga at nice ka rin naman at mas masarap yung buhay na magkakasama tayo. Yun yung si Adan it's not good to be alone. Pero pwedeng alone. In other words, people are additions to our happiness, not a wall to lean on. Kung yung titingnan yung mga asawa, kamag-anak na naandyan lang kasi dapat kong asahan. Strive to be autonomous. At saka yung mga asawang babae na walang ka-income pero tumanda na kayo, nagka-losyang-losyang sa pagtatrabaho sa bahay, ang totoo niyan, dapat binibigyan kayo ng allowance ng asawa nyo na inyo talaga. Di ba? May allowance sa mga bata, but ang wife walang allowance. Ang ibinibigyan mo, pamalengke. That's for all. Yung siya, paano? Di ba? Tapos birthday niya, reregaluhan mo pa ng magandang kaldero. Para maipagluto ka na naman niya ng masarap, bibigyan mo ng kalan, ng refrigerator. Ang wife, pang nireregaluhan, yung pangkanya, hindi yung panglahat. Kasi regalo mo rin sa sarili mo yun kung kalan. Diba? Kailangan yung pangkanya. At kung sasabihin, ako naghahanap buhay, subukan yung mga wives, huwag kayong gumawa sa bahay. Kung may isuot yung mga asawa nyo pagpasok sa opisina, kumedat ng pagkain, siya ang magbayad ng mga Meralco, pumila sa mga bayarin na tubig, subukan nyo. Kaya dapat yung mga wives may sariling allowance yan. Para hindi naman kung bigla gusto kayong layasan, walang pamasahe. Gusto magpakamatay, hindi makabili ng lason. Kasi talagang walang kapera-pera. You should strive to be autonomous. So that you say, husband, I stay because I like, not because I need you. Not because I depend on you. It's a distorted kind of relationship. So poverty reduces people. Emotional poverty also reduces people. Kaya dapat pinapaunlad mo yung buhay mo economically, pinapaunlad mo yung buhay mo emotionally, kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa kasi nilikha ka ng Diyos buo. Tingnan niyo yung babae na nakapanayam ng Panginoon sa balon. Paborito kong karakter na to kasi yung buhay niya talagang tayo yun John 4:15-18. Matapos makausap ng Panginoon ng babaeng ito, sinabi ni Lord, alam mo, kung hihingi ka lang sa akin ng living water, bibigay ko sa iyo, hindi ka na mauuhaw pa. The woman said to him, Sir, give me this living water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water. He told her, Go, call your husband and come back. I have no husband. She replied. Jesus said to her, You are right when you say you have no husband. The fact is, you have had 5 husbands, and the man you now have is not your husband. What you have said is quite true. Bakit inungkat ng Panginoon yung tungkol dito sa mga lalaki sa buhay ng babaeng ito?
Kasi sabi ng babae, bigyan niyo po ako ng living water. Yung hindi na ako mauuhaw uli. I want this living water so I won't have to be thirsty again. So the Lord had to tell her what she did not need. The point Jesus was making, the woman had been deceived into believing that she was incomplete and that she needed men to complete her. Sabi niya, gusto mo maging complete? O, tanggalin muna natin yung mga abala sa utak mo. Tawagin mo yung asawa mo. Yung wala po ako asawa. Tama ka. Kasi yung 5 lalaki nagdaan sa buhay mo, hindi mo mga asawa. At yung lalaki ngayong nasa buhay mo, hindi mo rin asawa. Bakit ang dami mong lalaki sa buhay? Kasi akala mo, hindi ka mabubuhay ng walang lalaki. Kaya nakaka-anim ka na. 30 years from now, siguro magiging 4 na po na yan. Hanggang kaya siguro ng naturalesa mo, dadami pa yan ng dadami hanggang magkalasog-lasog ka na. Tapos mamamatay ka na lang, hindi mo pa nakita yung hinahanap mo. Kasi akala mo, makikita mo sa romance. Sabi niya, ang tunay na kailangan mo, nasa kalooban mo lang, kailangan mo ma-rediscover dahil yung tubig na yun nasa loob mo, bukal. Tanggalin mo yung bara para bumalong, lumabas yung tubig at hindi ka na mauuhaw kahit kailan. Huwag kang umigib kung kani-kaninong balon, sumalok kung saan sa ang ilog kasi lagi ka lang mauuhaw. Because you think that you need people to fill you, it leads to addiction and it becomes hell. Iba-iba lang tayo ng mga addiction. Yung iba ang addiction nila, bag. Umaapaw na yung bahay nila, wala ka na matulugan sa dami ng bag ni Mrs. No? Hindi na sila makapamili ng masarap na pagkain dahil puro bag. Kung pwede lang sanang isigang, iihaw, ilagay ang mga bag na yan. Busog pati kapitbahay. Iba-iba lang. Si Mr. naman, kung minsan ng addiction, kung barel o belt o pomada, no? Kung ano man yun. Kanya-kanya tayo ng mga addiction. There's a sense of incompleteness. An addiction to things and to props and to money. Luke 12:15, then he said to them, watch out, be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possessions. So, alam nyo, ang buhay, hindi yan pinupuno ng mga ari-arian. At yung possessions na yan, bagay man o tao, tulad ng babae na to, nakaka-6 na ng asawa. Sabi, hindi yan ang buhay. People get deceived that they need many things to be whole. Kaya may mga kolekta ng kolekta. Pag tumanda naman, hindi malaman kung kanino ipapamana. Kaya kailangan branded signature accessories. Kailangan expensive bag and shoes. Estudyante, wala pang trabaho. Ang gusto pa yung cellphone, yung ang mahal-mahal. Yung may lumalabas na bread toaster. Anak, wala ka pang kita, ang yabang-yabang mo na. Tapos yung kayabangan mo, mga estudyante rin tulad mong wala rin kita, ba't mo kailangan yan? Para kasikat? Marami mga tao, kailangan naman nila bahay, kailangan ganda-gandang bahay. Napunta na sa bahay lahat ang kinita. Wala nang pinuntahang iba, o kotse. O kuminsan naman, hindi ka masaya sa height mo, talaga naman kahit na madapa ka na, high heels. Kulang pa yung heels dun sa takong, kailangan lagyan pa na mag-heels sa toes, kaya talaga nakatungtong ka na halos sa isang hollow blocks. Hindi ka na makalakad. Yung iba talaga hindi kontento sa ilong nila, kailangang taasan, kailangang kitiran, kailangang bawasan ng panga, kailangang bawasan ng baba, kailangang liitan ng mata, etc., etc. Laging kulang. Sign that you don't accept yourself. Ngayon, hindi naman masama yung up to a point, a little improvement here and there, pero yung nanganib na yung buhay mo at namatay ka na sa operating table dahil bina-vacuum ang mga body parts mo, parang dangerous na yun. Ano sabi ni sa 1 Peter 3:3-4? Don't depend on things like fancy hairdos or gold jewelry or expensive clothes to make you look beautiful. Kita nyo yung look. Actually, hindi ka beautiful, you only look beautiful. Sabi niya, be beautiful in your heart by being gentle and quiet. This kind of beauty will last and God considers it very special. O huwag niyo namang lihim tanggalin yung mga baon-baon yung hikaw. Hindi naman masamang maglagay, pero sabi, huwag niyong iasa ang kagandahan niyo dyan sa mga yan. Kayo, maganda na yung karakter nyo, meron pa kayong konting pampa-enhance, nice. Pero kung nagiging mitya na ng inyong buhay,
ang hirap-hirap magbayad at hulugan, titigilan nyo ang mga kahangalan na yan. Saan ganon? Alam nyo ang tunay na magandang babae, sabi yung mabini, yung banayad at tahimik. So anong tawag sa mga madadaldal at maiingay na babae? Bahala kayo. Di ba? Sabi, ang kagandahan niya nandyan, yung matining ang loob, matibay ang loob, maganda ang kalooban. Yan ang gandang pinapahalagahan ng Diyos at yan ang gandang hindi kumukupas, hindi na-i-snatch, hindi na nanakaw at hindi huhulugan sa Bombay. Sabi, kailangan ganyan ang tinitingnan mong beauty. Timpladong katahimikan. 1 Timothy 6:8-10. So we should be satisfied just to have food and clothes. Ibig sabihin, we should be satisfied with basic things. People who want to be rich fall into all sorts of temptations and traps. Yung rich, pwede niyong palitan ng people who want to be beautiful or sexy or fairy white, o kaya people who want to be tan. Lahat ng gusto niyong palitan sa inyong sarili fall into all sorts of temptations and traps. They are caught by foolish and harmful desires that drag them down and destroy them. The love of money, or you might say the love of other props, the love of cosmetic surgery, causes all kinds of trouble. Some people want money so much that they have given up their faith and caused themselves a lot of pain. Kung kailangan, tanggapin mo yung sarili mo. Kung may konti ka lang may improve na hindi sobrang magastos, hindi dangerous to your health at easy to maintain, pwede. Pero kung magiging pasanin mo sa buhay, yung sa dami ng operasyon mo sa mukha, tawang-tawa ka na, sabi mo pa. Kasi hindi ka makatawa dahil mapipilas yung pisngi mo, parang kawawa ka naman. Diba? Yung hindi ka na makahinga dahil sobrang diliitan na yung butas ng ilong mo. Dati isang hinga mo lang, kahit 1 week na oxygen, nasa lungs mo na. Ngayon, hirap na hirap kang suminghap. Para ka ng bisugo na tinanggal sa tubig. Ang hirap naman nun. Diba? So dapat yung easy to maintain. Huwag yung kung ano pinaglalalagay mo sa loob ng katawan mo, tapos pagka lumilindo, lumilipat-lipat kung saan-saan, nakakaiba-iba korte ng katawan mo. Tapos, wala namang maawa sa'yo. Ang totoo, halos walang maawa, although kawawa. Kasi alam nyo yung ibang madinaawa, inggit. Kasi naglagay ka, nadaig mo sila kahit sandali lang, kaya ikikriticize ka. Kung gumanda ka naman bigla na gano'n, pag-uusapan ka, hindi naman ganyan ang itsura niya. Tingnan mo yung litrato niya noong high school. Yung ilalagay pa sa Facebook, yung litrato mo talaga noong high school. Bistong-bisto ka na parang airport tarmac talaga yung ilong mo noon. So, maawa sa sarili. You know? Do not make and do not allow people to think that they are incomplete and that they need you to be whole. So una, huwag mong papaniwalain ang sarili mo na kulang at kailangan mong iba para to be whole. Yung iba sobrang pinapamiserable na yung mga unmarried people, akala nila ang complete lang yung married. Paano yung unmarried? Kabiyak? Kaputol? Kaya yung kabiyak, dinedefine natin yung sa kasal, kabiyak ng partnership. Hindi siya isang kabiyak na tao. Buong tao siya, may asawa siya o wala. Pero sumasali siya sa isang partnership kung saan siya nagiging kabiyak ng partnership na yon, which is God glorifying and which to most people is suited and nice. But not for all. So pagka pinressure nyo ang inyong sarili, mga kapatid, na laging punuin kayong sarili nyo dahil sa sinasabi ng mundo, sinasabi ng advertising, sinasabi ng mga kung sino-sino, this will pressure and tire you. Pagka rin meron kayong laging pinasandal sa sarili nyo, hindi na kayo makakapahinga. This will disempower them also. Kaya yung mga hindi makakain habang wala yung husband, bakit dala ba niya ang lalamunan mo? Diba? Yung ano yan blackmail para umuwi ka sa oras, which is good. Nag-asawa ka rin lang, uwiin mo na maaga para sabay kayo. Pero hindi naman yung talagang nakaabang doon at may kandila pa to make you feel guilty dahil wala ka pa. Paano kung talagang wala ka pa, may kailangan kang gawin? Minsan yan mga blackmail na lang no? Minsan, ang sarap siyempre nung family, kumakain lagi sabay-sabay, very ideal, parang sine. Pero sa tunay na buhay, siyempre may nata-traffic, may nag-overtime, merong may kailangan gawin, it can be very oppressive pag laging gusto nyo yung mga ganun seremonya. Masarap yun paminsan-minsan at pag natural at likas, pero pag pilit na, it becomes oppressive. Pag laging ganun ang pamamalakad mo sa iyong pamilya, anong gusto ng mga anak mo lahat? Makawala, mag-asawa ng maaga, tumakas, para lumaya. Kasi maraming opresyon. So, parents, spouses,
do not drill into people's minds that they are incomplete, that they are defective or unfit or ugly or poor. Alam niyo kung sino gumagawa nun? Advertising. Hindi dapat ginagawa yun ng magulang. Kulang ka, kailangan mo itong produkto namin. Kaya mga magulang, ganito lang ang grade mo, ganyan lang ang grade mo. Kung nakikita nyo that they're doing their best, meron sila sigurong ibang kakayanan. Huwag silang paghanapan ng wala sa kanila. So, to have peace, accept others. Romans 15:7, accept one another, just as Christ accepted you. Kung paano ko tinanggap ng Diyos, warts and we were destined to chase and there are countless, most countless miles to run. I can sense it approaching, following you like rivers. Wherever you go, everything or nothing, we rebuild. It piece by piece, we were destined to chase, and there are